Magandang gabi po, Engineer. Hello sir, good evening po. Oo, kumusta po ngayon sa mga oras na ito ang sitwasyon ng Bulkang Kanlaon? So far sir, no, after po ng 3:03 PM na eruption po kanina ay hindi naman po nasundan yung ating pong yung pagputok po ng bulkan. Ngunit po sa kasalukuyan ay may mga ashfall po na sa mga communities po na sa palibot po ng bulkan, sir. Opo, ma'am, gaano katagal po ba yung naging activity kanina, yung eruption na yon? So, ang activity po natin kanina ay nag-last po about 7 minutes based po ito sa ating seismic record. And ito din po ay nag-generate ng up to 4,000 meters po na kataas na plume, and ang drift po ay papuntang west-southwest dahil dito po papunta ang hangin sa western part po ng ating bulkan. Ito din po ay nag-generate ng pyroclastic density current na bumaba po sa slopes ng ating bulkan, general southeastern edifice po. Ito po ay base sa ating IP camera and thermal camera po. Kasalukuyan po, no, meron na po tayong mga reported na ashfall affected areas sa may Bago City, also sa La Carlota City po, and sa Murcia. And parts din po ng Iloilo and Guimaras din po, no, ay may mga reports din po doon ng mga manitipis pong ash. Opo. Ma'am, anong klase po bang eruption yung nangyari po kanina? Ito po ay explosive eruption po, kagaya po nung nangyari nung June 3, na nagkaroon din po tayo ng explosive eruption. Pero ito po ay mas malakas, no, kung ang ating pagbabasehan ay yung seismic energy po ng eruption po natin. So, kaya po tayo nagtaas from alert level 2, alert level 3 na po tayo ngayon. Ang ibig po sabihin nito, magmatic eruption po ay nagsimula ng mag-progress, and pwede po itong magdulot pa ng iba pa pong eruption po, no? And also, ang atin pong nire-recommenda ay ang pagpapa-evacuate po ng up to 6 km permanent danger zone na radius po ng ating bulkan, dahil po ito po ay pwedeng maka-generate pa ng mga lava flows, rock falls, and mga pyroclastic density currents na pwede pong umabot sa 6 kilometers po na radius ng ating bulkan. Opo. Pero ma'am, nung mga nakaraang araw, may mga video na rin po talaga na medyo umuusok po talaga yung tuktok ng bulkan. Ito ba yung mga senyales talaga ito na talagang imminent po yung pagputok nito? Yes po sir, no. So yung mga nakaraang action po natin, aktibidad po natin, actually simula pa po ito October 18 po, na meron pong mga ash emission, mga ash na nilalabas po yung ating bulkan. Although ito po ay mas maninipis lamang at wala po ito kasing kasamang mga hindi po siya kasama dun sa yung hindi po natin ma-monitor dahil wala po itong kasamang seismic records, and yung mga infrasound po. So, itong araw po na ito po yung medyo mas malakas po na pagputok, and ito na po ay may kasamang seismic records, seismic signals, and din po, infrasound signals din po. Ma'am, may nabanggit po kayo kanina na PDC, yung pyroclastic density current. Ano po ba yung mga direksyon nito o yung lugar na maaaring may banta po dito, ma'am? Yung pyroclastic density current po, ito po yung pagbaba ng mga deposits po ng galing po sa bulkan. Yung kanya pong direction, sir, no, imbis na ibuga po siya pataas, ay lateral po siya. So, ito po ay atin pong na-observe sa general southeastern edifice po ng ating bulkan. Pwede po nitong maapektuhan na area ay ang Canlaon City and areas and La Castellana po. So bago po kasi kami, habang umi-ere po kami kanina, nakita rin na po ako ng mga video ng bulkan na ito po ay, kumbaga, parang tahimik, pero pagka ganito po ba, ma'am, ano ang mga
forecast po ba ang tawag niyo po dyan o yung mga pagtaya po ninyo sa aktibidad ng bulkan? Yes po, sir, no? So, since nga po, kaya po tayo nag-akyat po ng alert level, no? Nasa alert level 3 na po tayo. Dahil po, pwede po tayong mag-expect na meron na pong mga magmatic activities sa ating bulkan, and ito po ay pwedeng mag-progress to further eruptions. Hindi lang po natin masasabi, sir, kung kailan talaga, ano? Pero, kumbaga nagsimula po yung phase niya kumbaga tumataas na or nasa pumupunta na ng surface yung magma. Ma'am, nasa niyo po ang huling pagkakataon muli po na paalalahanan po yung ating mga kababayan dyan sa lugar ng Canlaon, sa mga areas po dyan, para po sila yung makapag-ingat. Nasa niyo po ang pagkakataon, ma'am? Yes po, sir, no? Atin pong ina-advise sa ating pong local government na i-prepare po natin ang ating mga communities dahil po pwede po tayong mag-expect pa ng mga susunod pa na eruption. Ito po ay pwedeng maka-generate ng mga hazards na yun nga pong nabanggit po natin kanina, no? Pyroclastic density currents, mga lava flows ay pwede po tayong mag-expect ng lava flows and yung mga ash falls po. And pwede pong itong mag-escalate and into more hazardous na eruption po. And kaya nga po ang ating pong tayo ay i-increase po natin yung ating vigilance and also ipa-evacuate po natin ang communities po natin na posible pong maapektuhan ng mas malakas pa po na eruption. And also po, pwede din po pala itong mag-generate ng mga lahar kung tayo po ay magkaroon ng malakas na pag-ulan, and mga deposito po ng na-generate po nitong eruption na ito ay pwede pong ma-wash out and bumaba po dun sa mga lugar po sa mas mababang parte po ng bulkan. And also po ay atin din pong advice sa ating civil aviation authorities na to avoid flying close po sa ating volcano summit dahil pwede po itong pumutok anytime and pwede po itong endanger po sa ating mga aircraft. Maraming salamat po, Engineer Marie Andeline Kinsha, ang resident volcanologist ng Canlaon.